Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na mahigpit nitong minomonitor ang galaw ng Abu Sayyaf Group. Kinumpirma rin ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nakakarating ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf hanggang sa Metro Manila pero walang dalang armas at nag-iisa lamang. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na nakakapagbiyahe sa iba't ibang probinsya ang mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf Group. Dagdag pa ng PNP Chief, hindi rin malayong makapunta ang mga ito sa Metro Manila. Gayunpaman, tiniyak nito na patuloy na binabantayan ng PNP ang galaw ng teroristang grupo. Matagal na sila nakakaikot. Ngayon lang nag-leak yung information na na-monitor namin na sila yung umiikot. Actually, yung mga Abu Sayyaf na yan, pag nalabas yan doon, walang dalang armas at solo-solo na lakad. They can reach us para sa Metro Manila, kung tutusin. Let's be frank about that. Pero yun nga lang, minumonitor natin, binabantayan natin. Inihayag ito ng hepe ng pambansang pulisya matapos lumabas ang ulat na 6 na umano'y miyembro ng ASG na pinangungunahan ng isang Commander Mesaya ang dumating sa Cebu noong Biyernes para sa planong pagdukot umano ng ilang matataas na personalidad. So we received information last Friday that may ilang allegedly members ng ASG na dumaan ng Cebu. Pero as of now, sir, walang confirmation. Dumaan. Yes, sir. Yes, sir. Pero hindi sinabi kung nagtagal doon. No? Hindi, sir. Basta ang concern is from Dapitan to Negros Oriental and then Cebu and then malis din, sir, doon sa area. Yung info niyan, hindi galing sa kung saan, galing sa atin mismo. Sa inyo, sir, di ba? Arto mo yung nagsabi? Yes, sir. But the information came from AKG, sir. Samantala, ikinadismaya naman ni De La Rosa ang paglalabas sa publiko ng hindi beripikadong impormasyon na may kaugnayan sa bandidong grupo. Papagagalitan namin yung source ng information na yan. Sabihan namin, huwag kayong pataka, huwag kayong basta-basta magbigay ng mag-leak ng information na hindi pa natin masyado na validate. Parang insubordination talaga yung ginagawa na gano'n. Sa ibang balita, dinukot ng mga hinihinalaang miyembro ng Abu Sayyaf ang isang South Korean national at isang Pilipining tripulante ng Korean cargo ship na MV Dongbang Giant sa bahagi ng Bonggao, Tawi-Tawi. Ay kay Major Philemon Tan, tagapagsalita ng Western Mindanao Command, tinatayang 10 bandido ang pumasok sa nasabing barko kung saan tinangay ang kapitan ng barko na si Park Chul-hong, gayon din ang tripulante nitong si Glenn Alindahaw na taga Cebu naman. Sinasabing taga-sunod ni Abu Sayyaf Sub-Leader Idang Susukan na nakabase sa Sulu ang mga bandidong sumalakay sa Korean ship. Kasalukuyan nang naka-alerto ngayon ang Joint Task Force Tawi-Tawi at ang lahat ng unit nito upang tugisin ang mga pinaniniwalaang bandido at masagip ang mga binihag. Samantala, pinaghahanda ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo mula sa mahabang laban kontra sa Abu Sayyaf Group. Sa kanyang pagharap sa 5th Infantry Division sa Camp Melchor F. de la Cruz sa Gamo, Isabela, sinabi ng Pangulo na posibleng muling umatake ang ASG kung kaya't kinakailangan ng puspusang pagsasanay ng mga sundalo. Dagdag pa nito, hindi na maaaring makausap para sa kapayapaan ng Abu Sayyaf Group dahil ang nais nito ay magkaroon ng caliphate sa Southeast Asia. What I can assure you is for as long as I am president, you will have all equipments and weaponry necessary to win the war, or at least to defeat them in every fight. Di kayo maluluma dyan because si Defense Secretary nga binigyan ko absolute authority to buy whatever is necessary. We are doing good with the sniper activity. You learn more about it. At saka yung mga vest ninyo, sabi ko lahat dapat pagpasok, lalo na yung mga entry. Kailangan na. But more of you will be given yung protection sa armor. And of course, the weapons that you desire.
But above all, I have ordered and will binigyan ko kayo din ng almost $500 million. Last time sa AFP nagpunta ko, maraming kulang ninyo, marami akong binili. MRI, Barrick is for pag nag-away kayo dyan, hindi kayo na-extract kaagad, tapos nasugatan ka sa kamay paa. At yung gangrene, basta maipadala ka lang, mailipad ka sa, and my orders are, yung presidential plane ko, binigay ko na sa armed forces for the use as air ambulances. Baski sa sundalo lang, basta ka medyo magdating na yung gangrene, ganon, ilipad ka agad. It is like a tank where yung divers, tapos mas mabilis pa sila sa bubble, and the supper, they call the bends, yun ilagay ka doon, and the circulation will help you normalize or stabilize your lahat na pwedeng para makabuhay. And yung mga field hospitals ninyo, I'd like to mention ito now for the first time. Somebody is giving us 1 billion to yung sa mga Davao, meron doon hospital. We will complete it so that kung maaari lang, ipauna ko yung sa ulo. Doon ko ilagay yung hospital na mga operating rooms. Lahat ng kailangan. Somebody is giving us, but he does not want me to mention his name. Pero ewan ko lang, someday, maybe maglilik rin yan. He wants to start, as a matter of fact, they're also starting to build the rehab for the addicts sa Cebu. So, lahat yan, ipalapit ko yung mga ospital na for life-saving. And I said, there are about ilang aeroplano ba yan sa presidential, I've given that up. Hindi ko na nagamit ni minsan. Sabi ko, gamitin na ninyo yan for ambulances. For those na kailangan ng ospital kaagad sa Maynila, madala kaagad kayo doon. To save lives and everything. Nalaya na kagabi ang 2 Pilipinong bihag ng bandidong Abu Sayyaf Group. Ayon sa Western Mindanao Command, alas 10:30 kagabi nang ma-recover ang mga pinakawalang bihag na sina Daniela Taruk at Levi Gonzales sa bahagi ng Barangay Tiptipon, Panglima Estino sa Sulu. Ang dalawa ay mga subcontractors ng isang telecom company at mga empleyado ng Power City Corporation na kinidnap ng mga armadong kalalakihan sa Patikul, Sulu noong August 6, 2016. Dinala na ang mga biktima sa Joint Task Force Sulu Headquarters upang sumailalim sa medical check-up. Samantala, magpapatuloy ang opensiba ng tropa ng militar laban sa Abu Sayyaf Group sa kabila ng pagpapalaya ng 4 na mga bihag nito. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, Chief ng AFP Public Affairs Office, ipagpapatuloy nila ang operasyon laban sa ASG para pwersahin na palayain ang iba pang mga bihag nito. Ayon naman kay AFP spokesperson Colonel Restituto Padilla, hawak pa ng Abu Sayyaf ang nasa 20 mga bihag. Matatanda ang pinalaya ng ASG noong Sabado. Ang 4 na bihag nito kabilang na ang Norwegian hostage na si Jartan Sekigstan at 3 pang Indonesian nationals. Samantala, sinabi naman ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na malaki ang naitulong ng pinaigting na operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf Group upang mapalaya ang Norwegian kidnap victim na si Jartan Sekigstan. Samantala, tiniyak rin ng AFP na patuloy itong nakaalerto laban sa mga banta ng terorismo, partikular na dito sa Metro Manila. May report si Eunice Monte. Alas 4 ng hapon itong Sabado, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang paglaya na natitirang Norwegian kidnap victim sa tinaguriang Samal Island kidnapping na si Jartan Sekigstan. Base sa inisyal na ulat, ang paglaya ng Norwegian national ay pinangunahan ni MNLF Commander Tahil Sali sa Barangay Buwan sa Indanan, Sulu. Ayon kay Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita ng AFP, mayroong pang 21 bihag ang Abu Sayyaf na kinabibilangan ng 16 na
foreigners at mga Pilipino. Dagdag pa ni Padilla, dahil na rin sa mas pinag-igting na operasyon ng militar sa Mindanao, ay nasa 200 hanggang 300 na lamang na miyembro ng Abu Sayyaf ang kanilang hinahabol at 2/3 dito ay armado. Dagdag pa ni Padilla, malaking tulong nga raw ang peace process sa naganap na koordinasyon. Una po ay malaki rin ang aming pasalamat dahil nakikipagtulungan sila at hindi sila nagdadagdag sa komplikasyon sa mga nangyayaring ito. At malaking bagay po ang ating nanatiling pag-usapang pangkapayapaan upang magkaroon po ng at least level ng pagtitiwala sa isa't isa na maisagawa natin itong ginagawang patuloy na effort upang makuha ng buhay lahat ng mga kidnap victims. Wala naman dapat ipag-alala ang ating mga mamamayan dahil magkatuwang ang AFP at PNP sa pagpapanatili ng seguridad sa buong bansa. Samantala, nananatili naman naka-red alert ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mga banta sa terorismo lalo na sa Metro Manila. We guarantee and we continue to assist the police in providing the overall security for the whole of Metro Manila. At ang amin lang pong pakiusap ay sana po sa lahat po na talagang checkpoint, lahat po ng ginagawang visibility patrols ay maging cooperative po ang ating mga kababayan. So ang ating po pagkikipagtulungan at ang pagiging cooperative ng bawat mamamayan ay malaking bagay po para sa ating mga puwersa. Nananatili naman ang AFP sa no ransom policy para sa mga natitira pang bihag. Ngunit tiniyak nito na mas titindi pa ang kanilang intensive focused military operations upang tuluyan ang mapanagot sa batas ang teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Ding na operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf kasunod ng pagpugot nito sa ulo ng kanilang bihag na si Patrick James Almodovar. Matapos na hindi maibigay sa kanila ang hininging ransom money, nagbabalik Yulisa Montes sa detalye. Isang ulo ng lalaki na nakabalot sa plastic bag ang natagpuan sa barangay Kadyatan, Indanan, Sulu, pasado alas 7 nito Miyerkules ng gabi. Ang ulo ng biktima ay kinilala na kay Patrick James Almodovar, 18 taong gulang na dinukot ng Ajang Group ng Abu Sayyaf nitong nakaraang buwan sa barangay Asturias, Jolo, Sulu. Ayon kay Major Filamonta ng Western Mindanao Command, ang plastic bag na may lamang ulo ng biktima ay iniwan ng 3 miyembro ng Abu Sayyaf sakay ng isang motorsiklo. Ang hakbang ng teroristang grupo ay kasunod ng hindi naibigay na 1 milyong ransom money kapalit ng kalayaan ng binata. Sa ngayon, ayon kay Major Filamontan, ang ulo ng biktima ay sumasailalim sa investigasyon ng scene of the crime operatives at Indanan Police. Samantala, nagdagdag na rin ang Armed Forces of the Philippines ng karagdagang puwersa sa Mindanao upang mahuli na ang mga miyembro ng karagdagang grupong responsable sa pamumugot ng ulo ng kanilang mga bihag. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na prioridad nila na mailigtas ang mga natitira pang bihag at mapanagot sa batas ang teroristang grupo ng Abu Sayyaf.